Chief, nag-lock dito sa loob eh. Labas kayo, labas kayo. NBI kami ha. NBI kami ha. Hindi namin kayo ano. Halika dito, halika dito. Halika dito, halika dito. Sa isang bahay sa Pampanga, isang raid ang naganap. Sinalakay ito ng National Bureau of Investigation Human Trafficking Division kasama ang Department of Social Welfare and Development. Sa operasyong ito, tumambad ang 15 babae. Karamihan sa kanila ay nagdadalang tao. Habang ang isa, ilang araw na lang ay manganganak na. Ang hinala ng mga otoridad, isa itong sentro ng umano'y illegal na surrogacy operation. Ang surrogacy ay isang kasunduan kung saan ang isang babae o surrogate mother ang magbubuntis para sa ibang tao o mag-asawang gustong magkaanak kapalit ng malaking halaga. Isa itong proseso kung saan 9 na buwan silang babantayan hanggang ganap na makapagsilang ng sanggol. 3 katao naman ang inaresto bilang mga pinaghihinalaang nasa likod ng kalakaran. Kayo ay inuhuli sa salang violation ng RA 9208 as amended by RA 11862. Ito po yung batas natin laban sa human trafficking. So may karapatan kayo manahimik. Dinala sa pasilidad ng NBI ang 15 hinihinalang surrogate mothers. Habang pag-asa ang hatid nito sa ilang individual o mag-asawa para magkaroon ng supling. Sa kabilang banda, tila isa raw itong bagong muka ng pananamantala sa katawan at kahirapan ng kababaihan. Isang komplikadong sitwasyon kung saan ang kanilang sinapupunan maituturing na hiram. Sa isang safe house sa norte, nakilala namin ang isang ina na tatawagin naming si Elsa. Karga niya ang isang bagong silang na sanggol na lalaki. Ano po, iyakin sa gabi. Dahil? Ano, panghingi siya ng dede. Malakas po ito mag-dede. Ilang beses sa isang araw? Maka-dede ito mga 6 na beses, 7 ganun. Pero ang sanggol na inaaruga niya, bunga ng isang kalakarang hindi niya lubos akalaing papasukin niya. Sa Davao lumaki si Elsa. Kapwa magsasaka ang kanyang mga magulang. 6 silang magkakapatid. Kinailangan niyang akuin ang responsibilidad bilang panganay matapos bawian ng buhay ang kanyang ama dahil sa cancer noong 2025. Dahilan para hindi siya makapagtapos ng pag-aaral. Nag-ano lang po, mahirap po kasi natapos po ako pag-aaral, lang po ako with 11. Hanggang ngayon nag-aaral sila? Nag-aaral po, bali po ako yung breadwinner sa kanila. Bukod sa ina at mga kapatid, kailangan ding buhayin ni Elsa ang 6 na taong gulang niyang anak. Kung ano-anong trabaho na raw ang pinasok niya. Nariyang mamasukan sa karinderya at nag-live selling sa Maynila. Pero kadalasan, hindi raw sapat ang sipag para makaahon sa kahirapan. Ang bagong oportunidad ng pagkakakitaan sa internet niya natagpuan. Paano mo natuklasan na may ganun? Saan nagsimula? Search ko po. Kasi may nagsabi lang sa akin tapos sinearch ko. So ano sinearch mo? Anong salita ang inanam mo? Surrogacy. So hinahanap mo, nakita mo agad? Apo. Marami po kasi nagpo-post doon. Nagko-comment lang po kami. Hindi ka natakot? Una po natakot pero sa hirap ng buhay po kaya pinasok. Matapos makipag-usap ni Elsa sa coordinator ng naturang post, dumaan muna siya sa screening process. Nang mapili bilang surrogate mother, nagpirmahan na sila ng kontrata. Sa Cebu raw siya dinala para doon i-inject ang embryo ng mga kliyente na pumili sa kanya. Sino nagturok sa inyo?
Doktor po. Pero hindi namin kilala, ma'am. Bawal daw makilala. Bawal po. Paano ko hindi umepekto yung turo? Hindi ka mabuntis. Balik kayo. Field. Depende po. Depende sa'yo kung babalik ka pa o hindi. Pero nabigyan ka ng pera. Ako po. Allowance lang. Ay sa turok. 10,000 po. 10. Pero kung 400, kulang pa sila. Opo. Ang kalakaran, ang 400,000 pesos na kabuang bayad sa bawat surrogate mother, hahatiin sa 9 na buwan hanggang manganak ito. Ayon kay Elsa, nakatanggap siya ng hindi bababa sa 30,000 pesos kada buwan habang siya'y nagdadalang tao. Ang matitirang 100,000 ibibigay sa kanya pagkabigay ng sanggol sa intended parent. Subalit, hindi na nakuha ni Elsa ang kumbagay last payment na ito matapos ang raid. Pasan din mo na masisingil. Hindi na po. Nasa akin na yung baby. Ayon sa NBI Human Trafficking Division na namuno sa raid sa sinasabing surrogacy ring sa Pampanga, sa internet nagpo-post ang mga naghahanap ng surrogate mothers. Ang kasong ito ay nirefer sa atin ng isang NGO. Nung lumapit sa kanila yung isang dating surrogate mother na nagrereklamo na hindi nga daw nasunod yung kanyang yung usapan nila nitong ating subject na kung saan kulang yung binayad sa kanya. Tinatawag na intended parent ang kukuha ng serbisyo ng isang surrogate mother. Sasailalim sila sa kasunduan ng pasilidad na magsasagawa ng surrogacy procedure. Ang intended parent may kalayaang pumili ng surrogate mother mula sa listahang ibibigay sa kanya. Prioridad ang maibigay sa mga lumalapit na intended parent kung anuman ang itsura o abilidad ng magiging surrogate mother. Kapag napili na ng intended parent ang surrogate mother, papipiliin na siya kung anong paraan ang gusto niyang gawin para sa surrogacy. 3 klase ng reproductive procedures ang pwedeng gawin. Ito nga itong in vitro fertilization, yung intracervical insemination at saka itong normal insemination. Dahil sa maraming linggong surveillance at pagtatanim ng asset, natuklasan ng NBI ang detalye ng operasyon sa loob ng bahay. So, naset nga po yung arrangement na kung saan magkikita po itong subject at itong undercover agent ko na nagpanggap bilang isang intended parent. So, pagdating po nila doon sa bahay, in-explain ko sa kanya yung paano ang gagawin nila, paano yung bayad, yung payment procedures na gagawin, yung amount, at saka yung reproductive procedures na available. So, inalam natin kung talagang pasok ba ito sa human trafficking at meron ba talagang violation na commit yung subject natin. So, upon verification, meron naman talagang ground para ituloy natin yung kaso. Una kong nakilala si Elsa sa sinagawang raid ng NBI noong nakarang buwan. Tandang-tanda ko pa noong takot na takot siya sa naranasan. Kabuwanan pa lang din niya noon ng pagbubuntis. Bukos sa'yo to. So yung ma'am, ngayon na na-rescue po kayo, ano po yung naramdaman po? Takot. Kasi, Natatakot po kasi nung siyempre andun na din yung ulit ko yung dismaya, lungkot kasi sa nangyari. Pero nangunan pa yung takot kasi uwi ka ng pamilya tapos ganito ang nangyari, buntis ka. May dala kang bata na hindi in-expect ng pamilya mo. Ang manager ng pasilidad ay dati rin daw naging surrogate mother. At ngayon, siya naman ang hinihinalang nagre-recruit ng iba. Yung cellphone! Yung cellphone namin! Cellphone. Yung cellphone! Balik nyo! Okay lang mukha nyo ha! Hindi sa inyo yan! Supreme Court, ma'am. Dahil sa operation namin, may mandate po yan sa Supreme Court na kailangan namin ng body-worn camera. Para sa protection namin, sa protection din. Hindi namin kayo na-arresto. Mahingi lang kayo dyan? Ano
Ano po? Sino ba to? Balik niyo na yan. Mariing itinanggi ni na Elsa at iba nitong kasama ang kasong human trafficking. Hindi raw sila dinukot, hindi rin daw sila pinili. Hindi po ito matatawag na sindikato, sir, kasi kusa kaming loob na pumunta. Subalit may natuklasan ng NBI na masasabing taliwas sa standard procedures ng surrogacy. Pagdating sa normal, paano po yun? Ito ba yung actual na contact? Paano po ba? Base na rin doon sa explanation ng subject natin, ito pong lalaki na magiging intended parent ay mag-stay doon sa facility nila for 1 week na kung saan magkakaroon ng aktual na pagtatalik itong ating intended parent at saka yung ating surrogate mother. Meron pong isang kwarto na talagang naka-design or naka-alat para sa ganong aktibidad? Hindi, yun po ang hindi natin na-confirm. Pero yun po, base doon sa pagpapaliwanag nitong ating subject, na ganun nga po, 1 week mag-stay doon yung ating IP na siya namang doon magkakaroon ng normal insemination na sinasabi niya with surrogate mother. Tulad ni Elsa, lumaki rin sa pamilya ng magsasaka sa Catanduanes ang 28 taong gulang na si Beth. Hindi rin niya tunay na pangalan. Kalaunan ay nanirahan siya sa isang komunidad sa Malabon. Nagkaroon siya ng 3 anak. Namatay ang kanyang asawa noong 2022 dahil sa sakit sa atay. Sa isang iglap, siya na lamang ang natirang sasalo sa lahat. Pagkain, pag-aaral at kinabukasan ng mga bata. At tulad ni Elsa, sa internet din niya nakita ang inakala niyang solusyon sa kanyang mga problema. Ano po siya, yung isa po nagbabantay sa amin, tinatanong po kami, yung pangalan mo, pagkadating po namin, tinatanong ang pangalan mo, yun po, sinasabi po namin pangalan. Ilang araw kayo doon? Hanggang maanak po kami sana. Nag-iisti pa kami hanggang maanak po. Pinasok daw niya ang pagiging surrogate mother dahil wala na siyang nakikitang ibang paraan para maitawid ang kanilang mga pangangailangan. Ayon kay Beth, may 10,000 paunang bayad o down payment. May buwanang allowance na hindi bababa sa 30,000 pesos at may pangakong 100,000 piso kapag natapos ang pagbubuntis. Halagang nagtutugma rin sa pahayag ni Elsa. Bago po kami nilagyan, hindi po IVF po kasi. Nalagay lang po yung embryo na 10,000 po down payment. Yun po. So, mo din nila? Yun po sa mga anak ko. Ang gastos na. Opo. Para sa isang inang hindi alam kung saan kukuha ng susunod na baon ng anak, sapat na raw itong maging dahilan para umuo sa inaalok na pagkakakitaan. Kaya matapos silang sagipin, may mga tanong na di maalis sa kanyang isipan. Hindi naman po ako biktima kasi sariling anak ko naman po ito. Aalagaan ko naman po ito pag uwi ko po. So, pag uwi mo, pag-desisyonan mo na, kasi hindi na yan makukuha ng IP, di ba? Ayun po, so bubuhayin ko na po siya tulad po ng 3 kong anak. Bali magiging 4 na po silang bubuhayin ko po. Nagtatrabaho na lang po ako. Hindi na po sa ganitong paraan. Ang ikatlong surrogate mother na tatawagin nating si Mika. Laking lolo't lola sa Samar, isa sa pinakamahirap na probinsya sa Pilipinas. Matapos makapag-graduate ng high school, nagbenta siya ng isda sa Navotas Fishport. Pero tulad ni na Elsa at Beth, pare-pareho ang kanilang pinanggalingan. Kahirapan, pagiging ina, at hindi matakasang responsibilidad. Post lang ako ng na may anak ako, tapos mag-video lang ako kung willing ako maging surrogate. Is binidyo ang sarili ko. Opo. Nalaman din namin na ang pagkakaroon ng anak ay isang requirement para pumasa bilang surrogate mother. Yun po yung requirements para kung kaya pong mag-carry ng baby po. Hindi po baog po, ganun. Prove po.
Paniwala ni Nika, walang mali sa kanilang ginagawa na makatulong sa kapwa habang tinutugunan ang mga sariling pangangailangan. Nagalit po ako kaso wala rin po kasi magagawa kasi sabi wala daw permit yung agency sa DOH po. Ayon sa International Federation of Gynecology and Obstetrics, ukol sa presyohan ng tinatawag na surrogacy tourism sa Estados Unidos, pumapalo ang presyo sa $150,000 hanggang $220,000 o katumbas ng mula mahigit 9 million hanggang 13.2 million pesos. Kaya naman, hindi na raw nakapagtataka sa Asia naghahanap ng surrogate mother ang ilang dayuhan. Kung tutusin, wala talagang batas sa Pilipinas na ipinagbabawal ang surrogacy. At the same time, wala ring batas na nagsasabing illegal ang surrogacy. Meron din naman sa iba, katulad sa ibang bansa, na legal ang surrogacy. Merong commercial aspect in the sense na merong pagbayad doon sa medical expenses. So kumbaga, reimbursement siya or upfront babayaran agad yung medical expenses, yung medical insurance. At meron pa nga na hours na wala, lost wages kumbaga. Baka sila pa nagpapanak minsan para doble to. Sa pag-usad ng investigasyon sa nabistong surrogacy ring sa Pampanga, sumalang sa pagtatanong ang 3 naarestong suspect na umano'y nasa likod ng operasyon. 1.2. Hanggang 9 months po yun. Dito na ilantad ang ilan pang nakagugulat na detalye kaugnay sa mga lihim ng lumalaking underground surrogacy operation sa Pilipinas. So meron pang iba na nag-ooperate? Marami po. Ayon sa facilitator, hindi basta-basta ang kanilang mga kliyente. Ano itong mga kliyente nyo? Karamihan foreigner. Iba-iba po sir eh. Meron pong nasa ibang bansa, mga OFW, mga iba-iba po. Meron pong mga artista. Giit ng facilitator, taliwas sa inireport ng undercover agent ng NBI, wala raw naganap na pakikipagtalik sa pagitan ng kliyente at surrogate mother. Lahat ng pagbubuntis ay dumaraan umano sa in vitro fertilization o IVF at isinasagawa ng mga doktor. Sa gitna ng investigasyon, isa pang bagong detalye ang lumilitaw na kinumpirma rin ng surrogate mothers. Paano ma'am yung piling? Yung mga intended parents po kasi, pag buntis na po yung surrogate, ayaw po silang magpakilala. Sabi nila, piringan po daw namin para mahawakan nila yung tiyan. Yung maka-attach man lang sila po. Tapos tatanungin nila kung umusta ka, okay ka lang ba, nakakain mo ba yung... Pero naka-blindfold po siya. Yung surrogate Intended, yung intended. pero yung mismong IP, kasama ba niya yung misis niya? Yes po, silang dalawa po. Doon sa bahay na. Yes po. Pag nagbibisit po. Ayon sa facilitator, bagamat humigit kumulang 400,000 piso ang ipinapangako sa surrogate mothers, milyon ang usapan sa pagitan ng facilitator at intended parents. Bawat isang pagbubuntis. Kabuuan, Yung 1.5. sa kabuuan po, yung sa surrogate kang kuha, wala pa po yung process. 1.2. 1.2. Sa, Surrogate. hanggang 9 months po yun. Sa Hanggang 9 months. Pero surrogate binabayad lang. nyo lang sa mga babae, 350, di ba? Hindi po, 400 po. 400, sige. Plus 5. Sino kumuha ng 50,000? Ba't naging 350 lang yung report sa akin? Nag-increase na. Actually, kailan lang po siya nag-increase talaga. Kasi sumunod lang po kami sa mga katulad naming nag-ooperate. So meron pang iba na nag-ooperate? Marami po. Kita mo na. Pag-amin ng facilitator, di bababa sa 5 medical practitioners ang personal niyang alam na may kinalaman sa kanilang operasyon. Ba sila, OB? OB ba sila? OB? Oh, may OB po, may embryologist po. Baka sila pa nagpapanak minsan para doble to kung may bayad. Yung po sa Pampanga po, siya po talaga yung nagpapaanak. And meron na po talaga siyang agency. Meron po talaga siyang, dati po kasi nakipag-tie up po kami doon. So, meron po talaga siyang surrogate mother. Ayon sa NBI, wala pa silang ganap na kumpirmasyon kung may sangkot ng mga doktor at iba pang nasa larangan ng medisina. First time yung magbuntis lahat.
sa papel. Tila voluntaryo ang lahat. Ngunit para sa NBI, hindi nawawala ang posibilidad ng pananamantala sa buong proseso ng kalakaran. Ipinaliwanag din ng ahensya kung bakit ito maituturing na iligal. Yung elemento kasi ng human trafficking, hindi lang naman yung pilitan o takutan eh. Meron din dito tinatawag na deceit at yung pangako ng malaking halaga at ng pera para pumasok sa isang sitwasyon. So ano na ba yung elemento niyan? Recruitment, ni-recruit sila. Pinangakuan sila na magkakaroon ng pera. At ang naging ending commercial na-commercialize yan. So papasok ito dun sa human trafficking. Samantala, bukod sa pagbibigay ng mga material na pangangailangan ng surrogate mothers at kanilang mga anak, ginagabayan din sila at binibigyan ng psychosocial interventions para maalalayan sa kanilang pinagdaraanan. With the help of our house parent, yung mga services namin dito sa kanila, sila din ang nagpo-process sa sarili na. Tinutulungan lang po namin sila na ginagabayan lang po sila. So lahat naman tayo is merong Diyos sa ating puso or sa katawan. Pero para sa mga advocate ng surrogacy, mahalagang maging bukas ang isip ng mga tao. Lalo pat maliwanag daw ang umiiral na pangangailangan sa ating panahon, lalo na sa mga hindi magkaanak. Dapat maging open yung pananaw ng mga tao na hindi tingnan krimen ang surrogacy. Kasi nga sa isang banda, nakakatulong ito dun sa mga intended parents, yung ganun. Tapos yung iba nga, posibleng altruistic talaga, yung ganun klase. Kasi nagbigay ka ng panahon, yung ganun klase. In that sense, ako nga mas tinitingnan ko siya na consensual contractual obligation na dapat meron tayong protection for all parties. At definitely, kapag ganun, hindi siya dapat tingnan na krimen. Ano po kasi, siyempre po, give and take po. Nakakapagpasaya po ako, nakakapagbigay po ako. Dahil sa akin, nabubuo yung pamilya nila. Yung binibigay sa amin parang yung tulong, yung pag-carry namin ng baby po. Nakakatulong din sa pamilya namin yung naibibigay nila. Tapos nabibigay din po namin yung pangangailangan ng gustong magkaanak. Pero giit ng NBI, hanggat walang batas na naipapasa na nagsasaligal sa surrogacy, obligasyon ng mga tagapagpatupad ng batas ang proteksyonan ng lahat sa usaping ito, lalo na ang mga ina at kanilang mga magiging anak. Sabi nila, gusto naman namin, hindi naman kami pinilit eh. Pero alam po ninyo, kahit sa ating batas, sa ating konstitusyon at sa ating pong law of morality, hindi po pwedeng gawing kalakal ang ating mga tao eh. Hindi po dapat ituring na commodity yung mga tao. So, ayaw po natin na ganyan yung mangyari. Kapag merong mga moves na gawing illegal ang surrogacy, meron kaming mga members ng aming network na willing na mag-oppose nito. Kasi nga, doon kami sa side na karapatan ito, basic right din yung ng intended parent, ng surrogate mother, di ba? Ng kanilang bodily autonomy and personal decision making, di ba? Ang kailangan talagang bantayan yung exploitation, kung meron, di ba yan? Para naman kay Elsa, ngayong nasa pangangalaga na niya ang naging bunga ng pinasok na kalakaran, nilinaw niyang paninindigan niya ang pagiging ina sa bata at hindi niya ito pababayaan. Kasi ako bilang ina, mabilis po akong matat sa bata. Kasi napamahal na sa akin yung bata, ako po yung naghirap, ako po yung nagdala. So bali inisip ko, akin na po siya. Ako po yung tunay niyang ina. Ganun po yung nasa mindset ko ngayon. Nasa akin na po yung birth niya, pilido ko dala niya. Napamahal na sa akin yung bata, kaya tinanggap ko po siya ng buo.
Nasa kustodiya pa rin ng NBI ang 3 facilitator na nahuli. Naisampa na ang kaso sa Department of Justice at naghihintay na lamang ng resolusyon. Samantala, nasa pangangalaga pa rin ng isang shelter si Elsa. Kabilang ang 14 pang surrogate mothers na nasagip mula sa operasyon ng NBI. Sa paglabas nila rito, babalik sila sa realidad na may inosenteng buhay silang dapat buhayin at palakihin. Desidido raw silang hindi na muling pumasok sa surrogacy. At para kay Elsa, ang sanggol na minsang inakala niyang mapupunta sa iba, kasama na niya sa panibagong laban ng buhay. Magandang gabi, ako si John Consulta at ito ang Eyewitness.